Dinaglaon, natapos ng itayo ang kampo ng hukbo ng Linger. Nagising si Usato at iniisip niyang oras na para sa laban. Si Suzuni ay nagising din at nagtanong kay Usato kung ano ang tingin niya sa nakakamangha niyang armor. Hindi sigurado si Usato kung ano ang sasabihin, kaya si Suzuni na ang nagsabi kung gaano kaganda ito. Hindi lang iyon dahil pinapalakas rin ito ang kanyang lightning magic at hindi ito humahadlang sa kanyang galaw. Iniisip ni Usato na mas mahalaga sa kanya ang mga armor kaysa sa mga cute na bagay, pero hindi yon totoo dahil sinabi ni Suzuni na isa rin siyang plantita. Para kay Usato ay hindi naman cute ang mga cactus, kaya nainis si Suzuni sa kanya. Sinubukan siyang pakalmahin ni Usato, ngunit wala itong silbi, kaya niligtas na siya ni Kazuki. Tumanggi si Suzuni na umalis hanggat hindi napapasa kanya si Usato, ngunit sinabi ni Kazuki na hinahanap sila ni Siglis. Ipinaliwanag ni Siglis na kalahating oras na lamang bago dumating ang hukbo ng Demon Lord. Ang plano ay maglunsad ng paunang atake ng mga magic at pagkatapos ay haharapin ni Suzuni at Kazuki ang kalaban. Kasama ang iba pang mga kabalyero, ang kanilang misyon ay buksan ang daan patungo sa general ng kalaban. Gayunpaman, kung kaya nila'y dapat na nilang talunin ang general. Hinintay ng dalawa ang kalaban sa border ng kanilang kampo at napaisip si Kazuki kung nag-aalala si Suzuni kay Usato. Namangha si Suzuni na magaling bumasa ng tao si Kazuki at ibinunyag na siya ay nag-aalala. Pero nakakaramdam din siya ng lakas ng loob dahil tanggap ni Usato kung ano siya ngayon. Chismoso si Kazuki at gusto niyang may malaman pa tungkol sa revelasyong ito, ngunit mas gusto ni Suzuni na ikwento kapag sila'y nakabalik na sa kaharian. Biglang nakaramdam ang dalawa ng kung ano at lumitaw ang hukbo ng demonyo. Hinanda ng hukbo ng Linger ang kanilang magic at gayon din ang mga bayani. Inilunsad ng lahat ang kanilang mga spell, ngunit nabigla sila nang maglaho ang mga demonyo. Natuklasan nilang ito ay illusion magic, at nagulat sila nang ang hukbo ay papalapit na mula sa ibang direksyon. Sa malapit, sinabi ni Rose sa kanyang tauhan na magtungo sa laban. Ang kanilang misyon ay ibalik ang mga sugatan, ngunit higit sa lahat, dapat silang bumalik ng buhay. Pagdating kay Orga at Ururu, sila ay pupwesto sa isang tolda, at ang kabalyerong si Aruku ang magiging bantay. Si Rose at Usato ay pupunta sa laban makalipas ang ilang sandali, ngunit sa pagitan nito, sila ay manggagamot rin sa kampo. Nag-aalala si Usato sa mga kaibigan, ngunit ipinaalala ni Ururu na kailangan niyang isipin ang sarili lalo na't pupunta rin siya sa laban. Biglang dumating si Tong na bitbit ang unang sugatan at kailangan nilang kumilos agad. Kinabahan si Usato nang makita niya kung gaano kalala ang pinsala, ngunit nagawa niyang simulan ang panggagamot. Ang pasyente ay tuliro at sinabing isang malaking ahas ang umatake sa kanya. Napaisip si Usato kung may kinalaman ito sa ahas noon, ngunit pinaalala niya sa sarili na mag-focus sa panggagamot. Sa laban, makikita ang ahas na nagdudulot ng malubhang pinsala sa hukbo ng Linger. Dismayado ang Black Knight sa kahinaan na ipinapakita ng mga tao nang biglang may sumaksak sa kanya mula sa likuran. Inihayag ng sundalo ang tagumpay, ngunit nagulat nang siya naman ang nasaksak pagkatapos. Hindi niya maintindihan kung paano ito nangyari, at ipinunto lang ng Black Knight kung gaano kahina ang mga tao. Napaisip ang kawawang tao kung anong klaseng halimaw ang kabalyerong ito, ngunit hindi rin alam ng Black Knight kung paano sasagot. Sinubukan ng lalaki na tumakas upang ipaalam ito sa iba, ngunit nagsawa na sa kanya ang Black Knight. Handa na siyang tapusin ng kabalyero, ngunit siya ay naabala. Ipinaliwanag ni Gerd na yon ang kanyang espesyal na mabahong tubig at tumakas kasama ang sugatang sundalo. Napansin ng kabalyero na isa ito sa mga kidnapper at natawa siya nang maunawa ang magiging mas masaya na ang mga bagay. Iniisip ng kabalyero na habulin ito, ngunit naabala siya ng isa pang mas interesanteng bagay. Bumalik si Gerd kasama ang sundalo at nagmadali ang iba upang gamutin ito. Sinabi ni Rose na oras na para sila'y umalis at handa na rin si Usato. Binanggit ni Rose sa iba na aalis na sila at ipinaalala sa bantay na protektahan sila ng kanyang buhay. Sa kanilang paglabas, sinabi ni Rose kay Usato ang tungkol sa isang kalaban. Nakasuot ito ng itim na armor at gumagamit ng kakaibang magic. Sinabi niya kay Usato na mag-ingat at naalala nito ang Black Knight sa kanyang pangitain. Napahinto si Usato kaya napaisip si Rose kung kaya nitong kumitil ng iba. Pinunto ni Usato na trabaho niyang magligtas ng buhay, ngunit sinabihan siyang uslak sa pagbanggit noon sa harap ng kamatayan. Mayroon siyang teknik para sa mga ganitong kaso at sinabi niya dito ang isang bagay. Gumana ang kanyang sinabi dahil ngayoy handa na si Usato para sa laban at naghiwalay ang dalawa.
Ngayon lang nakaranas si Usato ng digmaan at hindi ito maganda dahil may mga sugatan sa lahat ng sulok. Nagawa ni Usato na iligtas ang isa mula sa panganib, ngunit kailangan niyang umiwas agad sa isang atake pagkatapos. Pinaramdam ni Rose ang kanyang presensya nang may iniligtas rin siya. Sinabi ni Usato sa lalaki na ginamot na niya ito habang buhat-buhat kaya maaari na uli itong lumaban matapos ang kaunting pahinga. Sa ibang lugar, pinabilib ni Suzune ang mga kasama sa malakas niyang magic at sinabi niya na dalhin ang mga sugatan sa base. Nababahala si Suzune sa lahat ng mga sugatan, ngunit pinilit niyang maging matatag para kay Kazuki. Nagbabala siya na may malakas na ahas na nagdudulot ng malubhang pinsala at ipinaalala ni Suzune na dapat silang gumawa ng daan papunta sa general ng kalaban. Napagtanto nilang dapat nilang patumbahin ang ahas, ngunit nagulat sila nang harapin sila ng Black Knight. Walang ideya ang mga bayani kung anong klaseng halimaw ito, ngunit alam nila na siya'y naiiba sa mga sundalong kanilang nakaharap. Sinubukan niyang sabihin sa grupo na umatras, ngunit masyado nang huli dahil tinusok na nila ng mga sibat ang kabalyero. Wala lang ito sa Black Knight at nagtaka si Suzune kung hindi ba ito nakakaramdam ng sakit. Nakakagulat na binago ng kabalyero ang kanyang katawan at itinulak sila palayo, kaya sinabi ni Suzune sa grupo na umatras. Ngunit masyado nang huli dahil ang grupo ay biglang nagtamo ng malubhang pinsala. Sinubukan ni Suzune na pigilan si Kazuki na umatake at namangha ang kabalyero sa kanyang light magic. Ipinaliwanag ni Suzune na pinigilan niya si Kazuki dahil natukoy niyang ang magic ng kabalyero ay ibinabalik ang atake sa nagpakawala nito. Lumalabas na tama ang kanyang hula dahil nagkapinsala si Kazuki sa ilalim ng kanyang armor. Ang magic ng kabalyero ay binabalik ang lahat ng pinsalang idinulot sa kanyang armor at namangha ito dahil wala pang nakatukoy nito ng ganoon kabilis. Mukhang makapangyarihan ang mga bayani kaya gusto niya muna silang pahirapan bago tuluyang tapusin. Sa malapit, tumatakbo si Usato sa gitna ng laban, ngunit muli niyang nakita ang pangitain. Nakaranas siya ng matinding sakit at kahit ang kanyang healing magic ay hindi ito mapatigil. Napaisip si Usato kung may masama nang nangyari sa kanyang mga kaibigan, ngunit kailangan niya ng tumakbo uli. Napunta siya sa isang masamang sitwasyon, ngunit iniligtas siya ng lalaking ginamot niya kanina. Sinabi nito kung nasaan ang mga bayani, kaya nagmadali si Usato patungo roon at umaasa na sila'y buhay pa. Pagbalik sa mga bayani, pinalaban ng Black Knight ang alagad sa mahihina at inihayag ni Suzune na dapat nilang talunin ito. Ipinunto ni Kazuki na wala silang magagawa dahil kayang ibalik ng kabalyero ang lahat ng atake. Ipinaliwanag ni Suzune ang kanyang plano, ngunit masyado itong mapanganib. Natakot si Kazuki, ngunit ipinaalala ni Suzune na gagamutin sila ni Usato kung mabigo man sila. Nagsimula ang laban at sinimula ni Suzune na harangan ang paningin ng kabalyero. Sinundan ng mga bayani ang kanilang atake, at umaasa na hindi kayang ibalik ng kabalyero ang pinsala na hindi niya nakikita. Hindi ito ang kaso dahil ang dalawang bayani ay nasaktan mula sa kanilang mga atake. Iniisip ni Suzune na nabigo sila, ngunit napagtanto niyang ang atake niya sa likod ng kabalyero ay hindi bumalik. Sinabi ni Kazuki na baliw siya nang gusto nitong subukan muli, ngunit napagtanto niya na may natuklasan si Suzune. Sumugod uli ang dalawa, ngunit ngayoy pinalakas ni Suzune ang kanyang sarili upang maging mas mabilis. May ideya si Kazuki kung ano ang plano niya, kaya ginamit nito ang kanyang light magic para silawin ang kabalyero. Iniisip ng kabalyero na walang silbi ang kanilang panlilinlang, ngunit nagulat siya nang masaksak siya ni Suzune sa likuran. Natuklasan ni Suzune na hindi nito na ibabalik ang mga atake na hindi niya napapansin at hindi na rin ito makapagsalita ngayon, kaya naisip niyang maaari na itong tapusin ni Kazuki. Sumugod si Kazuki para sa panapos, ngunit inilantad ng kabalyero na nagpapanggap lang siya. Ginamit niya uli ang kanyang kakayahan at nagtamo si Suzune ng malubhang pinsala. Pero mas masama ang kalagayan ni Kazuki dahil ganap na tinuhog ng kabalyero ang kanyang katawan. Alam ng kabalyero kung ano ang iniisip ni Suzune at ipinaliwanag na lahat iyon ay mali. Walang kinalaman ang kakayahan sa kanyang paningin o pandama at maaari niyang piliin mismo kung anong atake ang ibabalik. Ang mas malala pa'y sinadya niyang hindi ibalik ang atake sa kanyang likuran para lituhin si Suzune. Ipinahayag ng kabalyero na wala pang nakapinsala sa kanya at walang sino man ang makakagawa noon. Nagsimulang magpanik si Suzune sa tila wala ng pag-asang sitwasyon at makikita si Usato na nagmamadali patungo sa kanila. Bumagsak si Suzune at nais niyang humingi ng tawad kay Usato. Pagbalik sa mas simpleng panahon, makikitang pinupuri ni Kazuki at Suzune ang isa't isa dahil napabuti nila ang mga regulasyon ng paaralan.
Ito ang sandali bago matagpuan ni Suzune si Usato na walang payong. Iniisip ni Suzune kung gaano siya kaswerte na makilala ito noong araw na iyon. Masaya siya sa pagkakasamon sa bagong mundo at hindi na siya makapaghintay na magsimula ulit bilang kanyang bagong sarili. Ngunit iba si Usato dahil alam niya kung ano ang dapat niyang gawin upang mabuhay sa bagong mundong ito. Pero higit sa lahat, masaya si Suzune na tinanggap nito kung sino talaga siya at hindi ang pekeng Suzune noon. Palagi siyang naniniwala na lahat ay magiging maayos hanggat si Kazuki at Usato ay nasa kanyang tabi. Sa kasamaang palad, hindi ito ang kaso pagbalik sa kasalukuyan at bumagsak si Suzune sa harap ng Black Knight. Ipinagdiwang ito ng mga demonyo at ang kabalyero ay naghandang tuluyang tapusin ang buhay ni Suzune. Pinuri niya ito sa pagdagdag ng kasiyahan sa laban at naghandang hiwain ang kanyang ulo. Biglang sinabi ni Usato na hindi iyon gagawin ng kabalyero nang andoon siya at nagpakawala ng malakas na suntok sa mukha nito. Ngunit nanginig si Usato nang makita niyang hindi siya umabot para iligtas ang mga kaibigan. Nagkaroon ng pag-asa nang simulan niyang gamutin ang mga ito pero labis ang galit ng Black Knight. Tinanong niya kung sino ang umatake sa kanya at napansin ni Suzune na ang Black Knight ay isang babae. Inatake niya ang mga bayani ngunit tumakas si Usato kasama ang mga kaibigan. Nagawa niyang iwasan ang atake mula sa isang demonyo at sinundan ito ni Suzune ng sarili niyang atake. Nagamot na si Suzune ngayon at malapit na ring lubusang gumaling si Kazuki. May mahalagang sasabihin si Suzune kay Usato ngunit sila ay inistorbo ng Black Knight. Bago pa man sila abutan ng kabalyero, nagawa ni Suzune na sabihin ang lahat tungkol sa armor ng Black Knight. Marahil ay gawa ito sa mana at kayang ibalik ang anumang atake sa pinanggalingan noon. Ngunit nagtagumpay ang atake ni Usato laban dito kaya nagtaka si Suzune kung anong klaseng atake yon. Ginambala sila muli ng kabalyero na gustong gumanti at iniisip lang ni Usato na ayaw talaga niyang makipaglaban. Pero gusto niyang pagalingin ang iba pang mga sundalo kaya't wala siyang ibang opsyon. Nag-aalala si Suzune nang maghanda siyang makipaglaban, ngunit sinabi lang ni Usato na bantayan si Kazuki. Binalot ni Usato ang sarili ng healing magic at agad niyang natutunan na nagbabago ang armor ng kalaban. Nagpasya pa rin siyang sumugod dahil kahit napabalikin ito ang kanyang mga atake, maaari niyang gamutin ang sarili. Napagtanto ni Usato na hindi bumabalik ang kanyang mga atake at nagtaka siya kung naubusan na ba ng mana ang kalaban. Kahit ang kabalyero ay nabigla dito, kaya't nagpasya si Usato na maglunsad ng 2-punch combo. Sinabi ng galit na kabalyero na mamatay na siya, ngunit patuloy pa rin si Usato sa paglaban. Bumalik ang kamalayan ni Kazuki, at sinabi ni Suzune na iniligtas sila ni Usato. Biglang nagdiwang ang Black Knight dahil nasaksak niya ang kamay ni Usato. Ngunit nagulat ang lahat nang maging malinaw na walang epekto ang mga atake ng kabalyero dito. Hindi maintindihan ni Kazuki ang nangyayari habang patuloy si Usato sa kanyang healing state. Ang kagustuhan niyang patuloy na mapawi ang kanyang sugat at pagod ay makatuwiran, ngunit dahil dito, binagamot niya rin ang kalaban sa bawat suntok. Biglang napagtanto ni Suzune na ang kahinaan ng Black Knight marahil ay healing magic. Ginulat ni Usato ang kabalyero at nagawa niyang maitama ang pinakamalakas niyang suntok. Hindi gumana ang pagbabalik nito dahil ang kamao ni Usato ay nababalot ng healing magic. Ang mga pinsala na kanyang ibinigay ay agad na napapagaling kaya ang pinsala na tinatanggap ng Black Knight ay mula mismo sa lakas ng kamao ni Usato. Ang kanyang mga atake ay hindi nag-iiwan ng sugat ngunit sobrang sakit nito. Iniisip ni Suzune na nakakabaliw ang ganitong paraan ng pakikipaglaban at tiyak siyang ito'y maling paraan ng paggamit ng healing magic. Hindi makapaniwala ang kabalyero na natatalo siya ng ganito kaya't nagpakawala siya ng kapangyarihan na nagpaatras kay Usato pabalik sa mga kaibigan. Nag-aalala pa rin sila, ngunit siniguro niya sa kanilang tatapusin na niya ang laban ngayon. Naghahanda rin ang kabalyero ng malakas na atake, ngunit walang pakialam si Usato. Alam niya kung ano ang dapat gawin at kailangan lang niyang tiyakin na hindi na makakapanakit ang kabalyero ng iba. Pinalakas ni Usato ang sarili gamit ang healing magic at sumugod ang dalawa sa isa't isa. Pareho silang huminto nang magbanggaan ang kanilang kapangyarihan na may determinasyong makita kung sino ang magwawagi. Sinagad ni Usato ang sarili sa limitasyon at nanaig sa laban sa kabalyero nang pakawalan niya ang pinakamalakas niyang suntok. Ang digmaan sa paligid nila'y tumigil habang pinanonood ng lahat ang kanilang laban. Ang atake ni Usato ay naglabas ng napakaraming healing magic at tuluyan nitong binura ang armor ng kabalyero. Si Usato ang nagwagi at ipinahayag niyang ang atake na ito ay kikilalanin bilang Ultimate Healing Punch.
Agad na kumilos si Usato para gamutin ang ibang sundalo at nagpasalamat sila dahil siya ang dahilan kung bakit tumakas ang ibang demonyo. Lahat iyon ay dahil natalo niya ang Black Knight at ipinunto ni Suzuni na mas marami pang masasaktan kung hindi siya nanalo sa laban. Sinabihan ni Suzuni ang sundalo na umalis dahil gusto niyang malaman ang tungkol sa Ultimate Healing Punch na ginamit ni Usato. Ipinaliwanag ni Usato na ito'y normal lang na suntok na binalutan ng healing magic at si Rose ang nagturo noon kung paano gamitin. Makikitang ito ang lihim na sinabi sa kanya ni Rose kamakailan. Ang konsepto ay ang pagbabalot ng suntok sa healing magic upang ang mga atake ay hindi makapatay ng kalaban. Ang mga atake ay sabay na pagagalingin ang kalaban hanggang sa mawalan na lang ito ng malay. Hindi sila masusugatan, ngunit mararamdaman nila ang sakit at epekto. Sa ganitong paraan, maaari niyang talunin ang kalaban nang hindi ito sinasaktan. Naisip ni Usato na nakakamangha ito at napagtanto ni Suzuni na nagsisimula na talaga siyang maimpluwensyahan ni Rose. Pinasalamatan siya ni Suzuni sa pagdating at sinabi ni Usato na tinulungan niya lang ang mga kaibigan. Ang malaking ahas ay lumipat na sa pangunahing hanay kaya't nagpasya si Suzuni na doon sila susunod na makikipaglaban. Plano ni Usato na sumama sa kanila, ngunit gustong malaman ni Rose kung anong nangyari. Nagulat si Rose na marinig na tinapos na ni Usato ang lahat at pinuri siya sa pagligtas sa mga kaibigan, pagtalo sa kabalyero, at pagdulot ng malaking pinsala sa moral ng kalaban. Nasa kontrol na nila ang laban ngayon at makakasagabal lamang sila sa mga sundalo kung patuloy silang mag-ikot doon kaya't nagpasya itong dapat silang bumalik sa kampo. Ipinaalam ito ni Usato sa mga kaibigan at nangako silang pahalagahan ang kanilang buhay na pinaghirapan niyang iligtas. Nagpaalam sila sa isa't isa at umalis na si Usato. Bumulong si Rose at pinuri si Usato sa pananatiling buhay, ngunit nagpanggap siyang walang sinabing kahit ano. Sa kampo ng kalaban, nagulat si Amila na marinig ang lubusang pagkatalo ng Black Knight. Tumanggi siyang paniwalaan na mayroong nakatalo sa kanyang magic at mas lalo siyang nagulat nang malaman na ito'y mula sa rescue team. Inakala niya na si Rose ang gumawa noon, ngunit sinabihan siya na iba ang salarin. Hindi makapaniwala si Amila na mayroong ibang taong katulad ni Rose at nagpasya siyang umatras. Iniisip niyang sumabak rin mismo sa laban, ngunit magiging mahina ang kanilang kampo at hindi dapat nila malimutang nasa kabilang panig si Siglis. Naghanda si Hirilok na kunin ang kanilang malaking ahas, ngunit nabigla siya nang makitang nauna na ang mga bayani rito. Ayaw nilang madismaya si Usato at naghandang puksain ito. Sa kampo, masigasig si Usato sa panggagamot ng mga sundalo, ngunit kailangan niyang sabihan ang isang barako na hindi siya nagbibiro. Lahat ay abala sa panggagamot at lahat ay namangha nang makita ang malaking atake ng mga bayani. Pagod na ang mga kaibigan ni Usato, ngunit nagtagumpay silang talunin ang malaking ahas at nagdiwang ang lahat. Ipinaalam ni Rose kay Usato na umuurong na ang kalaban at napaisip siya kung dapat ba nilang habulin ang mga ito. Tinawag niya itong uslak dahil mas marami ang mga demonyo sa kanila. Ang kanilang prioridad ngayon ay pababain ang mga nasusugatan habang sila ay naghahanda sa susunod na atake. Ipinahayag ni Rose na sila'y nanalo sa labang ito dahil nailigtas ni Usato ang mga bayani. Nagpakumbaba si Usato gaya ng lagi dahil sigurado siyang darating si Rose kung hindi siya umabot pero hindi ito ang kaso. Inilantad ni Rose na ang mga bayani ay mamamatay at siya talaga ang nagligtas sa mga ito. Maaari pang natalo sila sa buong digmaan, kaya't pinuri siya ni Rose sa mahusay na trabaho bilang membro ng rescue squad. Pinroseso ito lahat ni Usato habang inaalala niya ang lahat ng hirap na kanyang pinagdaanan sa puntong iyon. Napakarami niyang pinagdaanan kaya't si Usato ay nag-umpisang maluha. Hindi niya maintindihan kung bakit at napagtanto ni Rose na siya'y bata pa rin talaga. Inamin ni Usato na talagang natatakot siya sa gitna ng digmaan. Ang mga demonyo ay nakakatakot at nakita niyang maraming tao ang nawalan ng buhay. Gayunpaman, natutuwa si Usato na makilala si Rose dahil ito ang dahilan kung bakit nakapagligtas siya ng marami. Sinabi ni Rose na minsan ay nakakilala rin siya ng mga taong nagsabi ng ganito, ngunit sila ay nasa kanyang mga alaala na lang ngayon. Pero andito pa rin si Usato kaya't pinuri siya ni Rose sa ginawa at pagbalik ng buhay sa kanya. Masayang tinanggap ni Usato ang papuri, ngunit siya ay pagod na at biglang nawalan ng malay. Ipinagmamalaki siya ni Rose dahil nagtiyaga siya ng ganun katagal at hinayaan na itong magpahinga.